Magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, update ko kayo dito sa ating tanim na siling Taiwan mga kagulay. Ito na siya mga kagulay. Hindi ko na alam kung ilang days to mga kagulay. Basta namumulaklak na rin siya. Pero hindi pala siya na pupurningan mga kagulay. Ito na siya. Ayan. May mga bulaklak na siya mga kagulay. Ayan siya. Sinisimulan ko lang ang talian mga kagulay, yung pagtatalian. Ayan. Ayan siya. Ayan. Bali ito nasa 3,000 to mga kagulay. Itong siling Taiwan natin 3,000 lang. Ayan, hanggang dun yan. Ito yung pinanggalingan ng ampalaya natin mga kagulay nung nakaraan. Ayan. Diyan hanggang dun yan mga kagulay. Nasa 3,000. Tapos meron onti doon mga kagulay, doon banda doon sa kabila. 3,000 siya mga kagulay. Kung mapapansin nyo ay hindi siya para-pares yung laki niya. Gawa na yung iba dyan ay nahulip. Kasi nung tinanim to ay inulan ng inulan. Kahit ngayon mga kagulay, mapapansin nyo naman sa lupa ay basang-basa pa rin mga kagulay. Tingnan yung panahon dito sa amin mga kagulay yan. Kagaya na, umuulan na naman kagaya na mga kagulay. Kaya lagi ko itong i-spray ng fungicide mga kagulay. Ano talaga sa fungicide. Hindi siya pare-pares ang laki niya, pero okay lang yun mga kagulay. Makakahabol din yan mga yan. Katulad dito, mga malalaki na talaga dito mga kagulay. Ito. Ayan. Ayan, siling Taiwan natin. Pupruning din natin yan mga kagulay. Pag yung sabi ko, maroon pruning ako mga kagulay. Ayan. Ayan ang ating siling Taiwan. Tatalian pa natin yan kasi natutumba na. Kasi malakas nga rin ang hangin dito. Ayan. Ayan, nagtutumbahan na siya mga kagulay. Kaya bukas ay tatalian na namin talaga siya para hindi na siya magtumbahan mga kagulay. Ayan siya. Hanggang dun yan mga kagulay. Ayan. Kung mapapansin nyo rin yung mga damo nung mga nakaraang linggo ay nag-spray ako dito. Kaya ganyan yung damo niya. Patay na yung mga damo niya mga kagulay. Ayan siya. Ayan ang ating red hot na sili mga kagulay. Ayan siya. Ayan ang ating red hot. Sana nga maka tayo sa magandang presyo para medyo maganda-ganda naman mga kagulay. Bukas to yun nga tatalian, tapos sabay lilinisan na rin yung puno. Kasi madamo na yung puno. Ayan o. Madamo na ang puno ng ating sigli mga kagulay. Lilinisan na lang to. Ganyan rin. Ayan. Pang mga October siguro ang unang harvest nito mga kagulay. Mga October na. Ayan. Ayan siya. Ayan. Tanim lang ng tanim mga kagulay hanggang sa makaswerte. Magaganda naman yung mga dahon niya mga kagulay. Wala naman siyang tanda ng ng kung ano mang insektong mga kagulay. Kasi lagi nga siya ini-sprayan. Tapos yun nga, yung may ginagamit din akong iba ng mga dito pang insecticide. Tsaka, pero yung gamit kong fungicide mga kagulay, yung pa rin yung Magica mga kagulay ng ng Gronica product. Yung pa rin ang gamit ko dito mga kagulay, yun lang. Kaya plano ko ring mag-alternate ng iba. Parehas ng score kung ganun mga kagulay. Plano ko rin para hindi rin siya, para maiba-iba rin mga kagulay. Yan, pantak yung mga iba mga kagulay. Gawa nga na dali ng pero kapag napruningan na to mga kagulay, ay hahabol na to sa mga malalaki mga kagulay. Ayan. Ito yung gitna to ng ampalaya dati, kaya kung makikita yung plastic maganda. Ito yung pinagtariman ng ampalaya, kaya makikita nyo may butas dyan sa gitna. Ayan, pag ganyan. Ayan, ina-maximize lang natin yung area natin mga kagulay. At saka ito may nakaabang tong drip mga kagulay. Drip tape. Mas nawala yung drip tape nawala na. May nakalagay itong drip tape mga gulay. Makaabang yan. Iano lang namin yan kapag talagang uminit na naman ng lalagyan namin din yan ng
ng linya para hindi na kami nagdidilig, para abono na lang. Ganun na lang ang gagawin namin mga kagulay. Ayan siya. Ayan, magaganda na rin siya mga kagulay oh. Kaya kailangan na lang siya talian para may tali dito banda. Yan, tali dyan para hindi siya matumba. Kasi dito ang hangin dito ay iba. Kung akala mo yung bumabagyo. Yan. Kaya marami kayong makikitang ganito. Kasi parehas lang din sa talong mga kagulay ang gagawin ko. Banana to yung nilalagay ko yung tali. Tapos cable tie mga kagulay. Ganun lang din ang gagawin ko. Kung ano yung ginawa ko dun sa Mindanao, dun sa tanim ko dati dun, ay yung pa rin yung pamamaraan na gagawin ko dito mga kagulay dito sa Luzon. Siya medyo akala ko nga hindi na to ano, pero naka-recover na siya mga kagulay kasi gawa nga na inabot kami dito ng bagyo. Ang sili may hinayan sa ano, basta kapag ano sa ulan-ulan doon na lumalabas yung sakit na yung bigla na lang mamamatay mga kagulay. Ayan siya oh. Pag nalinisan na lahat yan mga gulay at saka nakapruning na, makakahabol na lahat yan mga kagulay. So ayun mga gulay, in-update ko lang kayo dito sa sili. Sa talong naman sa susunod, nag-update nga rin ako dun sa, ano, sa drip. Kaso hindi pa, ina-upload ko pa lang siya kaso ang tagal. Pahirapan nga kasi ng signal dito sa area ko mga kagulay. Halos 3-4 araw, kung minsan 1 linggo pa bago ma-upload mga kagulay sa YouTube. Kaya pasensya na kayo. Kaya kung minsan sa sobrang tagal na, kahit na-upload ko na, halimbawa umabot na ng 2 linggo bago ma-upload mga kagulay, ay hindi ko na siya talaga ano, pina-private ko na lang siya. Hindi ko na siya pina-public mga kagulay, gawa na nakakahiya naman na sobrang tagal na nung ano, katulad kagaya na nag-ano ako hanggang ngayon hindi pa rin siya, ewan ko kung kailan ma-upload. Kung lalabas pa naman ako ay hindi naman kasi ako gano'n nalalabas dun sa karsada, kaya hintay ko lang na ma-upload siya. Para ito na naman, ewan ko kung ma-upload natin to, kung ma-upload natin to, di maganda mga kagulay, makikita nyo rin. So hanggang dito na lang ako mga kagulay. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video, para makakuha kayo ng mga unting idea kung may makukuha man kayo dito sa vlog ko o kaya video. Maraming salamat po sa legit na sumusuporta sa akin. God bless po sa ating lahat.